Hindi ko naman planong magnakaw, pero habang tulog siya sa sofa, isa-isa kong nilagay sa bag, yung wine, hotdog, ham, pati vase, sinama ko na. Binook ako ng lalaking mukhang Australiano dahil gusto niya lang daw ng kayakap at makakasama. Pero pagdating ko sa kondo niya, ginawa niya akong katulong. Kaya nilimas ko lahat ng laman ng ref niya. Hi, I'm Venture. Please hide my identity. Itago niya na lang ako sa pangalang Amihan, 27 years old. Natatawa pa rin ako sa ginawa ko sa isang client kagabi. Feeling ko, sayang naman kung hindi ko ikukwento. Kasi honestly, ngayon ko lang napagtanto na parang eksena ni Sue Ramirez sa Cuddle Weather ang ginawa ko. Pero one thing is for sure, hindi ko in-expect na abot sa ganun yung gabi ko. Isa akong paid companion girl. Hindi ko na i-deny. Trabaho ko to at dito ako kumikita. Halos lahat ng bookings ko galing sa FB group at sakto may nag-message sa akin nag-i-inquire kung how much yung one night ko. Sinabi ko yung rate if companion lang is 1K. Tawagin natin ng Zoren yung kachat ko from Makati. 2K for one night. Gusto ko lang may makakasama ngayon at may kayakap lang. If available ka today, send me your real pictures and height. Sa ganitong kalakaran, minsan madami ding manloloko. Kaya minake sure ko muna na legit siya. Video call ko siya at sa background pa lang niya, mayaman na at gwapo yung lalaki. In fairness, hindi ko na tinanggihan yung 2K offer niya for one night at yakap lang naman ang gagawin. Pero sabi ko, Okay na to, parang easy night. before kami mag-meet, sinend ko muna sa kanya ang sarili kong rules para safe ako at walang gulo. Treat me like a person, hindi object. Basic respect goes a long way. Dapat safe ang environment. Payment upfront at walang pagkuha ng pictures or videos without my permission. Bawal bastos, insulting o degrading na words at behavior. Okay, I respect that. Madali lang siyang kausap dahil nagbayad agad siya ng 2K sa bangko. Napagkasunduan naming mag-meet sa Ayala Center at pagkakita ko pa lang sa kanya, napa-double look ako. Gwapo siya in person, ang linis niyang tignan at mukhang may lahing Australian. Tipong pang date talaga, hindi pang rent. Sabi ko pa sa isip ko, Ay wow, sana ganito lahat ng client. to be fair, maganda naman ako, presentable at may hubog ang katawan ko kaya sure akong sakto lang yon para sa kanya. Sumakay ako sa kotse niya at medyo madaldal siya. Tinanong niya sa akin some of my personal background pero puro kasinungalingan lahat ng sinabi ko. Hindi kami sweet, sakto lang. Pagdating namin sa kondo niya, pagbukas pa lang ng pinto, parang gusto ko nang umatras. Nakita ko yung kama niya, ang burara. May pantalon, brief, sapatos. Parang may sariling buhay yung kalat. Yung kusina niya, ang daming hugasin. Napaisip pa ako. Client ba to application sa pagiging kasambahay? Pero syempre, hindi ako pwedeng umatras. Bayad na ako eh. Pinaupo niya agad ako sa sofa. Nagulat ako at napatalon. Akala ko, ipis yung nasa paa ko. Chocolate pala. Nag-usap kami at nagkwentuhan muna tapos niyakap niya ako. Mga 2 minutes lang. Walang mali siya at yun naman talaga ang binayaran niya sa akin. Bigla siyang nagsalita. Pwede mo ba akong ipagluto ng dinner? Medyo gutom na kasi ako. Luto? Sure ka? Miss ko na kasing may nagluluto para sa akin. Ewan ko ba, pero naawa ako ng konti. Kaya sabi ko, Sige, anong gusto mo? Or ako na ang bahala, i-check ko na lang kung anong meron sa ref mo. tumayo ako at nilapag yung bag ko sa sofa niya. Dumiretso ako sa ref at may nakita akong chicken at patatas kaya nagluto na lang ako ng adobo at rice for him. Pero bago yon, kailangan ko pang maghugas ng plato, kutsara at kaserola kasi wala talagang malinis. Habang naghuhugas ako, napapaisip pa ako na hindi kasama sa package ang paghugas at pagluto. Pero sige na nga, 2K naman ang bayad. After kong magluto ng adobo, sinabayan ko na siyang kumain at halatang nagustuhan niya. Habang naglalagay ako ng mga pinggan sa lababo niya, bigla niya ulit sinabi, Thank you for the food, I appreciate it. May I ask for a favor? Pwede mo bang ayusin yung room ko, please? Room mo? Yes, kung okay lang sa'yo. yung room niyang napakakalat na may brief at pantalon kung saan-saan, may buhok pa na galing sa baba, ang kadiri. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-oo na lang ako. Siguro dahil ang gwapo ng mga mata niya habang nagpe-please. Nilinis ko yung room niya in 1 hour. Grabe yung effort ko na binuhos ko dito for the first time. Gusto ko nang umuwi dahil baka mamaya, pagkatapos kong malinisan ang room niya, baka may ipagawa siya ulit. Nasilip niya ako sa room na tapos nang linisin ang kwarto niya.
He said thank you naman pero humirit pa siya sa akin. I know medyo too much na pero baka pwede mo rin linisin yung CR ko? Grabe, binayaran niya ata ako para maging katulong, hindi maging kayakap. Una, pinagluto ako. Naghugas pa ako ng mga plato, naglinis ng kwarto, at ngayon pati ba naman CR pinapalinis pa? Napapikit na lang ako sa request niya. Nakadress pa ako niyan ha, yung white off shoulder. Lord, ibang serbisyo na to? Tangina! Actually, ginawa ko pa rin. Nilinis ko yung CR niya, mabilis lang. Paglabas ko galing banyo, nakita kong tulog na siya. Nag-alcohol lang ako sa kwarto niya at naalala ko yung ginawa ni Sue Ramirez sa Cuddle Weather na movie. May part sa movie na yon na kinuha niya yung mga wine sa ref at umalis. Nagkaroon ako ng idea. Tumingin ako sa buong kondo niya. Medyo malinis na, tahimik, at ako pagod na pagod sa kaka-request niya. Sabi ko sa sarili ko, 2K for all of this? Kulang. Bigla akong napangiti. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng eco bag at nilagay ko yung Italian premium wine niya. Kinuha ko na din yung hotdog, ham, steak sa ref at mga chocolates niya. Sabi ko sa sarili ko, Meal prep ko na to for 1 week. may nakita pa akong vase sa room niya at nagandahan ako. Kinuha ko rin. Kinuha ko lahat ng maingat para hindi siya magising. Para na akong magnanakaw sa ginawa ko. Kinuha ko yung bag ko sa sofa kung saan siya natutulog. Lumabas ako ng kondo niya na parang walang nangyari. Tumakbo ako papuntang elevator. Habang nasa elevator ako, kinakabahan talaga ako. Sana, wag muna siyang magising, please. Paglabas ko, sumakay agad ako ng taxi. Doon ko siya chinat. Thank you sa takeout. Bayad na yun sa paglilinis ko, lalo na sa CR. Kinabukasan niya pa yon nabasa at he blocked me. Hindi niya ako pinost sa FB, buti na lang. Syempre as for me, swerte na rin ako. May pang-ulam ako for 1 week. Hindi ko naman siya talaga ninakawan. Sinisingil ko lang siya sa mga trabahong hindi niya dapat ipinagawa. Win-win scenario for me. Fair trade lang. Nag-adjust lang ako sa serbisyo na pinagawa mo. Next time, kung gusto mo ng kasambahay, mag-hire ka. Huwag kang mag-rent ng kayakap.